President, sa kasalukuyan, si President Duterte raw ay may deteriorating cognitive condition na, ayon sa kanyang legal team. Hindi na raw po fit to stand trial at butot balat na lang daw at hirap ng tumayo. 82 years old. Siyempre, pinagpapasalamat natin yan. And yet, if we accept the fact that he may not have long I hope with all my heart that he leaves this world not in the presence and who truly care for him. Paglaban ang ating karapatan, patuloy tayo na hawakan, patuloy tayo na pangyuyurakan ng mga magnanakaw. At ang namumuno dito ay hindi si Martin Romualdez at lalong hindi si Saldico. Lahat na nangyayari sa ating bansa ay kagagawa nito ng presidente natin Bagat. Amen! Dapat na matanggal, hindi si Bagat, kundi lahat ng mga nakaupo na politikong mga magnanakaw. Dahil tayo ay medyo ng mga halos lang, pero tuloy po, kailangan natin ilabas ang ating galit. Kailangan natin magkaisa, sapagkat kung hindi tayo gagalaw ngayon, kailan pa? Ngayon na! Kung hindi tayo magkakaisa, lalo na yung lahat na nasa social media, na mga magtabang, yung mga bot, sinasabing ginseng, na magtabang lang sa keyboard, kung lumabas na kayo. Dahil kung hindi tayo lumaban, itong mga kabataan, kayo yung kawawa, dahil kayo ang mga nasusunod na henerasyon. Hindi kami mainam na, kayo ang magiging kawawa kung hindi kayo lumaban. Kaya kung gusto nyo tunay na magbabago sa gobyerno na puno ng pagnanakaw, kailangan lumabas kayo. Kailangan nating lumaban. Sapagkat kapag hindi natin pinaglalaban ito, hindi lang nangyayari sa administrasyon ito. Susunod at susunod pa, sapagkat ang kanilang plano ay mamuna sa gobyerno habang buhay. Kaya kung hindi natin sila mapapalis, kung hindi tayo magkakaisa, kung hindi tayo lumaban ng patas sa mga politikong ito, patuloy tayong gagaguhin. At ito ang ginagawa nila ngayon sa Kongreso, sa Senado. Nakita nyo kung paano nila gustong pagtakpan ang nangyayaring investigation ngayon. Law Ribbon Committee, nung nagsibugara na, nomination, ang names cannot mention, which is Martin Romualdez and Saldico, agad pinaritan ni Senator Marcolita. Pabayag ba tayo dyan? At ngayon, ang ginagawa ko nila sa House of Representatives, nakita nyo ba? Huwag kumanta kay si Vizcaya, ang kanilang gustong bigyan ng witness protection program ay si Bryce Hernandez. Bakit kung gusto yung pamigyan ng isang proteksyon ng lahat ng whistleblower at lahat ng kumakanta, bakit hindi lahat? Bakit si Bryce Hernandez lang at si Mendoza? Bakit hindi lahat na kumakanta? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan sa Kongreso si Martin Romualdez at si Saldico? Kasi kung kailangan nila pag-usapan lang yung mga baka sa Davao daw, kailangan imbestigahan ang flood control sa nakaraang administrasyon. Gagawa sila. Bakit nila imbestigahan ang flood control sa nakaraang administrasyon kung wala naman nangyaring corruption? Kung wala naman nangyaring ghost project? Ngayon bumuo sila ng isang investigative, isang independent investigative body para ito imbestigahan. At gusto nila itigil ang investigation sa Law Ribbon Committee. Okay lang sa House of Representatives. Tangina, wala tayong makukuha dyan dahil ang kanilang paggagawin ay pagtatakpan lang ang pagnanakaw ni Saldico na halos ayaw na nilang imbitahan. Hindi nga nila ma-mention. Sa House of Representatives wala tayong maasahan sa investigation. Kung gusto natin makita ang tunay na investigation, nasa Law Ribbon Committee. Dahil naniniwala po tayo na
pagtakpan ay pagtatakpan nila. Ulit ito, dahil wala na akong boses. Kung hindi tayo lalaban, kailan pa? Yun lang, wala na boses. Maraming salamat. Okay, sino ba magsalita yung may boses? Kasi papahingayin mo na yung nawala ng boses. Sino ba? Open ito, speak up, play. Black protest. Protesta kayo, pumunta kayo dito. Protesta. Sige, magsalita kayo. Ha? Ikaw muna, magsalita. Ikaw muna mag-volunteer. Kailan pa kayo magsasalita? Kailan pa kayo lalaban? Hanggang kailan ninyo kimkimin ang sama ng loob ninyo sa mga gobyerno natin mga magnanakaw? Ilabas nyo na! Ngayon na ang oras at panahon! Ilabas nyo na ang galit ninyo dito! Ang marinig nila! Nagising na kayo! Alam ko, mas lalo ng panahon ng eleksyon, nagsilabasan ng mga yabang ng mga congressman na kung magkano daw ang binibigay sa kanilang budget. Mr. Speaker, may mga congressman dyan na sinasabing 3.5 billion. May mga congressman na sinasabing 5.5 billion. Akala mo kung makapagpamalaki sila ng budget na binibigay sa kanila, Mr. Speaker, akala mo galing sa bulsa nila. Mga pera ng taong bayan yan. Dapat mahiya na sila. Tignan nila ang mga taong naghihirap. Siguro naman tuwing bumabiyahe sila o umuwi sila sa kanilang mga tahanan, marami silang nadadaanan sa mga iskinita, kalye, na may mga tao halos wala nang makain habang sila nagpakasasa sa pera ng kabanang bayan. Kailan pa kayo magsasalita? Kailan lalabasan ninyong mga hiraing kalaban sa isang congressman kung ano bang mga distrito ninyo? Magsalita na kayo at ipahanap ninyo na alam na ninyo ang kanilang mga ginagawang pagnanakaw at pagsasamantala sa pera ng taong bayan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa, sabi ni Kuya Vlogger? Wow. Kung hindi kaya sino? Dapat tayo. I'd like to acknowledge the presence of Mayora. Ay, sino pa magsalita? Mga vlogger. Ibigay natin yung mga kasamahan natin, yung mga viewers, yung mga subscribers mo. Ibigay natin dito. Magkwento lang ako sandali. Kasi iniiyakan ko ang kwento ito na na-share lang doon sa Facebook ko. May nag-share doon sa kwento ko. Sa ATM, nagaling niya yung mga nag-withdraw. Kasunod ng nasundan niya yung nag-withdraw, isang lola at isang apo. Tintingnan ko siya, apo at saka lola. Withdraw nila ang 100 pesos. Withdraw nila at saka nagsabi ang lola, mabubusog kaya tayo nito mag-withdraw. Kasi hindi na mawin yung 50 pesos sa STM, wala na 50 pesos doon. 100 meron. So naiwan yung sa balance, na-withdraw niya ang 100 pesos. Doon sa katabi ng ATM, doon sa loob ng ATM, doon yung 7-Eleven. At sa 7-Eleven, nabili sila ng buy one, take one. Ito ang mukha ng ating bansa ngayon. Di ba ninyo naisip? Kawawang lula, 150 ang pera sa TTM. Iniwan na lang sa Pilipino. Na-withdraw lang niya, mga kain lang sila ng kanyang amo. Buy one, take one. Nagkwento sa akin, sinabi niya,
donut. Yung donut sa loob, binili niya. At binigay niya at natuwa. Yung maglula doon na nakatikim sila ng maraming donut. Kasi buy one take one, 100 plus juice, 100 lang. So nabusog sila at nagpasalamat sila. Ito ang mukha ng ating bansa ngayon. Maraming hindi makakain ng tamang pagkain. Kung tutusin natin, sino ba ang totoong nagbayad ng buwis sa gobyerno? Tayo po, mga ordinaryong tao ang nagbabayad ng buwis dahil bawat kinain natin, bawat ininom natin, may buwis na nakapatong dyan sa mga nagtitinda. Lalo na doon sa mga kainan. Yung mga